Naisip niyo ba kung bakit kahit anong taas ng inflation o kahit anong gulo ng ekonomiya, parang lalo pang yumayaman ang top 1% sa Pilipinas? Akala ng marami, swerte lang. O kaya naman ay dahil sa laki ng puhunan nila. Pero ang totoo, may isang boring na system sila ng investment allocation na hindi itinuturo sa school. Sa videong ito, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa Pag-ibig MP2 o digital banks. Bubuksan natin ang portfolio ng mga totoong milyonaryo para makita nyo kung paano sila nag-allocate ng pera para siguradong may cash flow sila buwan-buwan kahit tulog sila. Kung gusto mong malaman kung paano mag-isip at mag-invest ang 1%, para sa'yo ang video na ito. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Bago tayo pumasok sa mga numero, pag-usapan muna natin ang pinakamahalagang tool ng mga milyonaryo, ang kanilang mindset. Maraming Pinoy ang nagtatanong, ano ba ang bibilhin ko? MP2 ba? REITs ba? O ginto? Nakafocus sila sa ano at sa presyo. Pero ang top 1%, hindi sila nakafocus sa ano. Ang focus nila ay sa sistema. Ang average investor, tinitingnan kung tumataas ba o bumababa ang presyo ngayon. Pero ang 1%, tinitingnan kung gumagana ba ang allocation nila. At dito papasok ang ating net worth levels framework na madalas nating pag-usapan dito sa channel. Kung matatandaan nyo, sa ating previous video, karamihan sa atin ay nasa level 1 o 2. Yung stage na nag-iipon pa lang tayo ng emergency fund at nagsisimulang mag-invest para sa security. Pero ang goal natin sa video na ito ay iakyat kayo sa level 3, yung financial freedom. Bakit ko sinasabing sistema ang kailangan? Dahil ang savings o pag-ipon lang, sapat na yan para sa survival. Para hindi ka magutom. Para may mahugot ka sa oras ng kagipitan. Pero kung ang goal mo ay freedom, yung hindi mo na kailangan magtrabaho para sa pera, hindi sapat ang pag-iipon lang. Kailangan mo ng allocation. Ito yung matalinong paghahati-hati ng bawat pisong kinikita mo sa iba't ibang buckets para ang pera mo mismo ang magtrabaho para sa'yo. Hindi swertihan ang pagyaman ng 1%. Ito ay resulta ng isang disiplinadong sistema na hihimayin natin sa susunod na part. Ngayon pumunta na tayo sa myth ng ating video. Paano nga ba hinahati ng mga milyonaryo ang pera nila? Ginagamit nila ang tinatawag nating 3 bucket system. Isipin nyo na ang bawat piso nyo ay isang sundalo na ipapadala nyo sa gera. Kailangan alam nyo kung saan sila pupunta para hindi sila basta-basta mauubos. Ang unang bucket ay ang foundation o wealth preservation. Dito, inilalagay ng mga milyonaryo ang halos kalahati ng kanilang pera, mga 40 to 50%. Dito pumapasok ang mga paborito nating Pag-ibig MP2, government bonds at mga digital banks gaya ng Maya o Maribank. Bakit dito ang malaking chunk? Dahil kahit ganito na sila kayaman, priority pa rin nila ang safety. Ito ang perang pambayad sa kanilang lifestyle at proteksyon nila sakaling magkaroon ng market crash. Kahit bumagsak ang stock market, kampante silang hindi mawawala ang kapital nila rito. Ang pangalawang bakit naman ay ang income engine. Dito, nakalagay ang 30% ng kanilang wealth. Ang layunin ng bakit na ito, cash flow. Dito sila bumibili ng mga REITs gaya ng A-REIT o M-REIT at mga dividend stocks. Ito ang tinatawag nilang passive salary. Alam niyo ba kung bakit paborito ito ng 1%? Dahil ito ang nagbabayad sa kanila quarterly. Hindi nila kailangan ibenta ang investment nila para magkapera. Ang dividends na mismo ang kusang pumapasok sa bulsa nila.
Kung gusto mong maranasan yung feeling na may pumapasok na pera habang natutulog ka, dito ka dapat mag-focus. Ang pagkakamali ng maraming Pinoy, puro bucket one lang o puro ipon sa bangko. Pero ang mga milyonaryo, binabalanse ito. Ang foundation or bucket one ang nagbibigay ng peace of mind, habang ang income engine or bucket two naman ang nagbibigay ng lifestyle freedom. At ang huli pero hindi dapat kalimutan ay ang bucket 3, the growth multiplier. Dito inilalagay ng mga milyonaryo ang natitirang 20% ng kanilang allocation. Ang layunin ng bucket na ito ay hindi ang safe na kita o monthly dividends, kundi ang pagpapalago. Dito pumapasok ang mga index funds, blue chip stocks o kahit ang mga global ETF. Bakit 20% lang? Dahil ito ang aggressive side. Handa silang hintayin ito ng 10 hanggang 20 years para talunin ng inflation. Ito ang pera na hindi nila tinitingnan araw-araw dahil alam nila ito ay pang long term. Ito ang magpapayaman sa susunod nilang henerasyon. Ngayon, baka iniisip nyo, the brown investor, pang milyonaryo lang naman yan. Wala pa akong ganyang kalaking kita. Wala pa akong ganyan kalaking pera. Dito kayo nagkakamali. Gaya ng sinabi ko kanina, ang 1% rule ay tungkol sa sistema, hindi sa laki ng puhunan. Kahit nagsisimula ka pa lang sa 10,000 pesos, pwede mo nang gayahin ang galaw ng mga nasa itaas. Ipakita natin ang breakdown. Sabihin natin may extra 10,000 pesos ka ngayong buwan. 5,000 pesos or 50% ilagay natin sa bucket 1, safety. Pwede itong Pag-ibig, MP2 o isang high-yield digital bank. Ito ang iyong matibay na pundasyon. Ngayon, ang 3,000 pesos o 30% ilagay naman natin sa bucket 2 or cash flow. Ipambili mo ito ng REITs o dividend stocks. Kahit maliit pa yan, nagsisimula na itong manganak ng dividends para sa iyo. Ang huling 2,000 pesos o 20% ilagay natin sa bucket 3 or growth. Ipasok mo ito sa isang index fund o blue chip stock para sa long-term growth. Ang mensahe ko sa inyo, hindi mo kailangan ng 1 milyon para mag-invest na parang milyonaryo. Ang kailangan mo ay ang disiplina na sundin ang sistema. Kapag dumating ang araw na 100,000 pesos o 1 milyon na ang hawak mo, hindi ka na maliligaw dahil alam mo na kung saan dapat pumunta ang bawat piso mo. Pero bago tayo magtapos, kailangan natin pag-usapan ang mga bitag na sumisira sa pangarap ng maraming Pinoy. Sa mga comments natin, marami nagtatanong tungkol sa mga bagong crypto coin o yung mga schemes na nangangako ng 50% return sa loob ng 1 linggo. Maniwala kayo sa akin, ang mga totoong 1% sa Pilipinas, iniiwasan nila ang mga get-rich-quick schemes na yan. Bakit? Dahil alam nila ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa sugal o sa tsamba. Ang boring truth sa pagyaman ay ito. Ang sikreto ng 1% ay hindi ang pag-timing sa market o paghahanap ng the next big thing. Ang sikreto nila ay time in the market. Consistent compounding ang susi. Ang pagiging boring sa investment, yung paulit-ulit mong ginagawa ang tama buwan-buwan, ang siyang magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Huwag kang mainip sa proseso. Ang pagyaman ay hindi karera. Ito ay isang maraton. At sa sistemang natutunan mo ngayon, sigurado akong nasa tamang track ka. Bilang pagtatapos, tandaan natin ang 3 buckets na natutunan natin ngayon. Una, ang wealth preservation para sa iyong seguridad. Pangalawa, ang income engine para sa iyong monthly cash flow. At pangatlo,
ang growth multiplier para sa iyong kinabukasan. Ito ang formula na ginagamit ng 1% para hindi lang yumaman, kundi manatiling mayaman. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, sa tatlong buckets na ito, alin sa tingin mo ang kailangan ng panglagyan ng laman? O baka naman nahihirapan ka mag-decide kung saan ka magsisimula? I-comment mo ang iyong sagot sa baba. Binabasa ko ang bawat comment niyo at susubukan nating sagutin ang bawat tanong para matulungan kayong makapag-decide ng tama para sa iyong investment journey. Huwag kalimutan i-like ang video na ito kung may natutunan ka at mag-subscribe para laging updated sa ating mga data-driven investment tips dito sa Pilipinas. Laging tandaan, ang pagyaman ay hindi karera kundi isang paglalakbay. I'm the Brown Investor and I'll see you the next video.